Huwag po tayo magpaloko sa mga social Engineers! lalabas sa Ayan. ilalim ng AFASA Act ang mga social engineering schemes. Ano ibig sabihin nito? Yes, Chief. Ito ay isang uri ng pandaraya na isinasagawa ng isang tao upang makuha ang sensitibong impormasyon ng ibang tao sa pamamagitan ng panlilinlang o pandaraya. Ang layunin nito ay makuha ang hindi autorisadong access at control sa financial account ng biktima. Kaya huwag kayo basta-basta mag-online kayo ha. Tapos nahack yung cellphone nyo, nahack yung gadget nyo. Ayan, iba naman, di niya namalayan, nagamit siya. May depensa yun kahit papano, pero masasakdal ka pa rin eh. Kaya ingatan natin yung ating identity, yung mga gamit natin. Anong halimbawa ng mga social engineering schemes? Isa pa po ay ang pagsisinungaling bilang kinatawan ng isang institusyon. Halimbawa, isang tao ang tumawag sa iyo o nakatanggap ka ng isang text message mula sa isang tao na nagpapanggap na empleyado ng bangko. Ay, meron yan ha. Marami po Nagpapanggap nito, sila. ha? Naku, nagte-text pa yan. Text pa. Pinapaklik yung isang ano. Isang link. Link, wag nyo i-click. Kaninang umaga lang eh. Meron pumasok Meron pa na rin. link eh. May virus daw yung aking cellphone. Kaya i-click ko yung link. Kaya sabi ni Camila, Mami, i-delete mo yan. Ang ginawa ko, pinatay ko yung cellphone, ni-restart ko. O di ba? Nagpa-plus sa cellphone. Ang galing nilang pumasok. Yes. O di ba? Tuloy nyo. Nanliling lang po yan eh. Sinabi niya, kunyari, na kailangan niya ang iyong mga detalye. Yeah, ganyan, tulad ng ganyan. account number at password, one-time password, upang ayusin ang isang issue sa iyong account. Sa katotohanan, ang tawag o text ay isang scam. At ang layunin niya ay makuha ang iyong impormasyon upang ma-access niya ang iyong account. Kaya wag magpapaloko. Ay, ingat po Sa tayo. ingat. Tunugan natin yan. Huwag tayong tutulog-tulog. Tunugan natin. Di ba? Ang paggamit ng electronic communications para makuha, ayan, yung ating sensitibong impormasyon. Kaya nga sa Facebook, huwag tayong basta magpo-post ng mga impormasyon na pwedeng matrace yung ating account. Ha? Passport. Oo, yan. Yung mga Account password, number. OTP. Lalo yung OTP. Hindi pamimigay yan. Ikaw lang Kaya ang dapat. ginagawa ng mga bangko, one time, big time lang yun eh. Pagkatapos ng 2 to 3 o 5 minutes, hindi na magagamit, di ba? Yes, may Kasi time nga baka limit. gamitin ng mga hacker. Anong halimbawa dyan? Ayan, sabi nga po, tumanggap ka ng email na mukhang galing sa isang kilalang kumpanya. Naku, nakakaloko talaga. Na nagsasabing kailangan mong i-verify ang iyong account. Parang ang linya ay account verification needed kuno. Ayun. Naglalaman po yan ng link na nagdadala sa isang peking website na kahawig ng tunay na website ng kumpanya. At kapag inilagay mo ang iyong impormasyon sa peking site, naku, nakuha ng scammer ang iyong account details. Ayan, Huwag magagaling magpaloko. talaga sila. Kahit yung Phishing bangko, expedition. gagawa nila ng account. Kunwari, bangko yung Yes, nagtatanong. Chief. Pati itsura. Huwag kayong Chief, eh. maniwala doon. Pati Kung wala itsura. naman talaga kayong transaction doon sa bangko nyo. Bigla na lang may email, Name may ng bank, text. no? Huwag nyo i-click yan. Huwag kayong magbigay ng impormasyon nyo dahil sa ilalim ng AFSA,